ang ginagawa po natin. And pinagpala po ako sapagkat pinili ng Lord na ako yung magpapatotoo ngayon. Actually, no, hindi po ako ang naka-schedule na magpatotoo ngayon. Pero dahil po sa pangyayari sa akin last month, and naisip ko lang po personally sana makapagpatotoo ako. And, pero alam ko po na mayroon ng mga naka-schedule talaga na magpapatotoo. And then, pero deep in my heart, gusto ko sanang magpatotoo. And then, tumawag sa akin, nag-message sa akin, last minute na, si Sister Emily na yung supposedly na magpapatotoo is hindi natuloy. No? So, for divine reasons, I believe. No? Hindi niya kagustuhan yon, plano ng Lord. And then, sabi ko sa kanya, alam mo, Ems, actually, gusto ko akong magpatotoo, kaya lang, nakalimutan kong sabihin sa iyo. And then sabi niya, naku, sabi niya, God, talaga naman pala, ang Lord talaga, siya yung may plano. No? So, ito ako ngayon at gusto ng Lord na i-share ko po sa inyo yung nangyari sa akin last month. Pasensya na po kayo, wala ako nung last month na Simbag Tagalog. Bigla po kasi akong na-confine for 1 week. No? Sino yung mga nakabalita? Taas ang kamay. Okay, yes. Okay? So, sa buhay pala nating mga tao, kahit na may mga naka-schedule ka ng gawin na masaya para sa'yo, no? Pwede pala itong biglang mabago sa isang iglap na yung kasayahan na yun, mapalitan yun na parang confusion, no? Ng hindi masaya, no? A day before po ng Simbang Tagalog last month, nagre-ready akong maglakwatsa kasama si Sister Marisa, no? Nang bigla akong nakaramdam ng medyo mahirap huminga at parang may nakadagan sa dibdib ko, no? Oo. So, nagpa-ECG ako kaagad sa husband ko and nakita niya na sobrang bagal ng heart rate ko. Tapos may point pa doon na parang tumitigil, no? So, dahil puso yun, sabi niya, hindi ka maglalakwat siya. Pumunta ka sa Shinko Gabyoing at gagawa ako ng recommendation letter. So, dating ko doon, kasama ko pa rin yung aking amiga, no? Kinunan na ako ng dugo, ECG ulit, at ultrasonography. Habang hinihintay namin ang result, masayang-masaya kami ni Maris na, kwentuhan, tawanan ng tawanan. Kahit na medyo mabigat pa yung dibdib ko at parang medyo hirap pa akong huminga, pero bearable okay lang, no? Maya-maya, tinawag na ng nurse ang pangalan ko. Tapos, may hila-hila siyang wheelchair at pilit niya akong pinasasakay sa wheelchair. Di ba, nagloko pa ako. Sabi ko sa kanya, oy, sumakay ka daw, Maris, oh. Hindi akin yan, hindi para sa akin yan. Kasi kanina nung nag-BP tayo, mas mataas ang BP mo kesa sa akin. Kaya ikaw ang sinusundo ng wheelchair. Pero seryoso yung nurse, ang sabi ng nurse, hindi po ma'am, kayo po ang maupo dito. Hindi kayo pwedeng maglakad, maupo kayo dito. At dadalhin ko na kayo dyan sa office ng doktor. 3 hakbang lang opisina na ng doktor, bakit ako mag-wheelchair, no? So sabi ko, di ba okay naman? Sabi ko pa nga dito, okay yan, no? Wheelchair pa, 3 hakbang lang, mas mabilis pang lakarin natin yan. Pero mapilit talaga yun. Hindi po pwede. Delikado po, mag-wheelchair kayo, maupo kayo, itutulong kayo. So, masok na kami sa loob ng opisina ng doktor, kinausap ako ng doktor at sinabing, result ng blood test ko, mataas daw ang troponin level ng dugo ko. So, yung troponin level po sa dugo, connected po ito sa heart. Sa heart lang ito connected. Ang average po is 26, yun yung normal. During that time, 846 ang troponin level ko. So, ang normal is 2 digits lang. Ako po, nasa 3, no? So, delikado daw. Mayroon daw, something is going on na hindi maganda sa heart ko, no? So, need daw akong i-CT scan para makita kung ano yung diferensya sa loob ng heart ko. So, habang hinihintay namin, CT scan, habang hinihintay namin ang result ng CT scan, kinunan ulit ako ng nurse ng dugo. And this time, yung result, lalong tumaas yung troponin level ko. From 846, naging 2,064. Naging 4 digits na. Naalarma na ng gusto yung doktor, yung nurses, pati ang asawa ko. No? Naalarma na. Kasi, ang ibig sabihin nun, may heart attack nang nangyayari sa akin during that time, no? And pwede ako mamatay.
No? Pwede ako matumba and mamatay. Pero, yan naman akong nararamdaman. Di ako nahihirapang huminga. Di ba? Okay pa ako, hindi nagsisikip yung dibdib ko. Okay, nararamdaman ko gutom. Gutom na ako kasi hindi ako nag-agahan dahil magla-lunch nga kami. So gutom na ako, uhaw na uhaw ako. Pero yung sinasabi nila na pwede akong mamatay dahil naka-heart attack na ako, wala akong nararamdaman ganun. No? So, need daw ng 24 hours monitoring ng heart ko, need na pasukan ng catheter from my arms papunta sa heart para makita kung may nakabara or merong muscle na nagre-rupture. Need daw na i-confine ako. Dito na ako nakaramdam ng pag-aalala, ng takot, ng pagtatanong na, bakit? Bakit i-confine? Wala naman ako nararamdaman na masakit sa puso ko. Ayokong ma-confine. Oo ba naman ang asawa ko? Ang kinakatuwin ako sa asawa ko, may simbang Tagalog bukas, hindi ako pwedeng ma-confine. Gusto mo sa isang araw mo ko i-confine. Huwag daw matigas ang ulo ko. Kailangan daw. Nilagyan na nila ako naman kung ano-ano dito sa dibdib ko, kaya kailangan ng 24-hour monitoring sa heart ko. Sabi ko sa kanya, wala po akong gamit para ma-confine. Wala akong bit-bit kahit ano. Hindi daw ako pwedeng maalis sa monitor. Kailangan daw bantay talaga. Sabi ng asawa ko, ako na magdadala ng gamit. No? Sabi ko, hindi pwedeng wala akong bit-bit kahit na anong gamit, hindi po pwede. Pero sabi ng asawa ko, pwede. Pwede. Pero naisip ko, okay, wala akong bit-bit na gamit para pang-confine sa hospital. Pero mayroon akong bit-bit na mas mahalaga kaysa sa gamit pang-confine. At ito, yung words of promises from the Bible. At ito lang talaga ang kailangan ko. Bit-bit ko ito. Nung first night ko sa hospital, ang hirap matulog. Nung nakatulog na ako, bigla naman akong ginising ng nurse para tanungin kung okay daw ako. Kasi nakita nila sa monitor na bumagal na naman ang tibok ng puso ko. Ang normal kasi is from 60 to 100. Ang heart rate ko, 30, bumababa pa sa 30. So hindi normal yun. No? So, hindi ba daw ako nahihirapang huminga? Ang sagot ko, hindi. Pero ngayon, dahil ginulat mo ko, nahihirapan ako tuloy huminga. No? So, sa 1 week akong nasa ospital, 3 beses na bigla akong pupuntahan ng nurse para tanungin kung okay ako kasi nakikita nila sa monitor na bumabagal ang heart rate ko. No? Pero wala akong nararamdaman. After nito, every night, natatakot na akong matulog kasi baka habang natutulog ako, biglang tumigil ang tibok ng puso ko, hindi na ako magising. No? At kung ano-ano ng pag-aalala ang pumapasok sa isip ko. Pero kapag nakakaramdam ako ng ganon, paulit-ulit ko lang binibigkas ang Joshua chapter 1, verse 9. Be strong and be courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Mayroon pa ako isang favorite verse ngayong may edad na ako. Ang sabi sa Isaiah 46 verse 4, even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Paulit-ulit ko lang yung binibigkas. And matapos kong bigkasin ang mga verses na ito, ang bilis kong napapangata. Napapahimbing ulit ang tulog ko. Dumating yung araw na ika-catheter na ako. Yung catheter ko, mayroon silang tube. Parang wire na ipapasok dito. Papalubuhin nila ng konti itong braso mo. Papasok yung catheter na yun, dire-diretso doon sa mga arteries, sa medyo malaki-laking veins ng heart mo. Titingnan ngayon kung may nakabara sa puso mo. At kung may nakabara, tatanggalin nila yung bara na yun. No? So, eto na. Hindi ako natatakot kasi parang simpleng-simple lang yung presentation ng doktor doon sa gagawin niyang procedure na yun. Ah, ganun ba? Okay. May anesthesia yan. Meron daw. Matutulog ako? Hindi daw. Hindi daw matutulog. Kailangan gising daw ako kasi pa-inhale, exhale, o stop doon,
pigilin ng hininga, may ganun daw proseso, kaya hindi pwedeng matulog. Okay, sige, madali lang naman pala. So, hindi ako actually natatakot. Pero, pagpasok ko ng operating room pala yun. At nakita ko, yung mala-transformer, sino nakapanood ng Transformer? Yung movie. Di ba? Laki-laki. Mala-transformer robot na aparato. Umiikot yun. Ilalagay ako sa gitna nun. Biglang nanginig ang buong katawan ko. No? Nung sinusuotan na ako ng papel na damit, no? Pinahiga, tapos pinatungan ng malaking blue sheets na ginagamit natin pag nagpipiknik tayo. No? Yung ibaba ng katawan ko. Nung magsuot ng kapote ang doktor at lagyan ng transparent na plastic na pader sa pagitan namin ng doktor, lalo nang nanginig ng todo-todo ang buong katawan ko. Ganyan na ako. Ganyan na. Hindi ko mapigil. Hindi ko yung iniisip na natatakot ako, pero yung mga laman-laman ko, kusa siyang nanginginig. Lalo na yung paa ko. Sinusumbong na ako ng panic attack. No? So, nakikita ko, habang nakahiga ako, kasi gising ako eh, nakikita ko yung mga dugo na galing sa kamay ko, sumisirit doon sa plastic na pader between me and the doctor. No? So, lalo akong naninervyos kung nakikita ko yung dugo ko na sumisirit na gano'n. Nanginig na naman ang katawan ko. And every time na manginginig ang katawan ko, tinatawag ko ang Holy Spirit. Holy Spirit, natatakot ako, yakapin mo ako, please, yakapin mo ako. At ang bilis. Ang bilis-bilis. Napapanatag yung laman ko. Nawawala yung panginginig. Pati yung pa ako nawawala yung panginginig. Nararamdaman ko yung init na may umaakat sa akin. Kumakalma kaagad ako. Kumakalma ang buong katawan ko. And para wag akong matakot, para wag akong maisip yung ginagawa ng doktor at yung nakikita kong mga dugo, kumakanta ako sa isip ko. Alam niyo kung anong kinakanta ko? Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renew. Heart ko yung involved eh. So yung heart ko ngayon ang tinataas ko sa Lord. And then uulit-ulitin ko sa brain ko, sa mind ko, yung Joshua 1:9. Be strong, be courageous. Do not be afraid. For I, the Lord your God, will be with you wherever you go. And before I knew it, natapos na yung 1 hour and 15 minutes. Pinabamon na ako. Pero ang sakit ng ulo ko, grabe. Sobrang sakit. Gusto kong magsuka ng magsuka. Sinakay na naman ako sa wheelchair. Yung kaliwang kamay ko, may dextrose. Yung kanang kamay ko, meron yung dumudugo. Tumutulong pa yung dugo. Ganyan. Pero nasusuka ko, wala pa yung nurse. O ganyan, matulong yung laway ko. Naawa ko sa sarili ko, pero alam ko hindi ako nag-iisa. Alam ko kasama ko ang Lord. At alam ko, ang nagtutulak ng wheelchair ko, ang Holy Spirit. And yung sakit ng ulo, unbearable. Pero sabi nila, normal daw yun kasi side effect yun ng mga gamot na inilagay sa akin para sa catheter. And thanks be to God, after 5 hours, nag-subside naman yung headache and nakatulog din ako kahit papaano. And the good news, nung nagising ako, yung doktor ko lumapit sa akin, Matanisan, Daijabu yun, sabi niya. Naniga Daijabu, sabi niya. Sumariwa ka, Nay. Sumari nga, Nay. Wala daw barado sa heart ko. Wala daw damage na muscles ng heart ko. Hunto ni Jambu Daijabu yun. Daijabu daw. And then last Monday, kailangan akong bumalik sa hospital para sa follow-up check-ups ko. Sabi ng doctor, Kensa ulit, blood test, ECG ulit, no? Lahat. Para lang sa CT scan. And ang result, ang sabi ng doktor, perfectly healthy ang heart mo. Normal ang BP mo, bumaba na ang bad cholesterol mo.
normal na rin ang troponin level mo, 2 digits na ulit. Yung doktor, habang sinasabi niya sa akin yun, iling siya ng iling. Papailing siya kasi nagtataka siya kung paanong naging healthy ang heart ko. Samantala, ang sinasabi ng mga datas mula doon sa mga check-ups ko, may diferensya ako. No? Nagtataka siya kung bakit kahit wala naman siyang pinainom sa akin na gamot, pero healthy ang heart ko. Hindi niya maisip kung bakit. Sa isip-isip ko, paano hindi mangyayari? May Diyos ako na siyang nangangalaga ng puso ko. And I say, thank you, Lord. Ano ang na-learn ko from this? Mahal na mahal ako ng Lord. Mahal na mahal tayo ng Lord. Bakit ako na-confine? For 1 week, wala naman pala akong depression. Gusto niya lang akong i-isolate. Gusto niya akong solohin for 1 week. Gusto niya wala akong gagawin, kundi lumapit, manguyapit, at magtiwala lang sa Kanya. Marami kami naging conversation ng Lord during those 1 week na yon. May mga pinagagawa pa siya sa akin, kaya lola niyo, buhay pa, hindi pa mamamatay. Blessed ako. Isipin mo, no? Naka-confine ka, wala kang nararamdaman, wala kang masakit sa'yo, no? Naka-confine ka, kumakain ka ng 3 times a day, hindi ka na malengke, hindi ka nagluto. Healthy pa yung pinapakain sa'yo, no? Tapos may nagmo-monitor ng heart mo, 24 hours. Yung nurse, nasa tabi mo palagi, no? Yung doktor mo, mayat maya, chine-check ka. Sobra akong in-spoiled ng Diyos. Super spoiled. No? Ipinakita ng Lord kung gaano niya ako minamahal. Ano pa na-learn ko? Na-learn ko na tunay na napakahalaga ng Word of God. Napakahalaga na may memorized na Bible verses tayo. Sino dito may mga memorized na Bible verses? Bitbitin niyo yan. Bitbitin niyo yan. Huwag niyong bibitawan yan. Memorize yan. Kailangan may memorize ng worship songs. No? Kasi nakakapagpalakas ito. Nakakapagbigay ito ng liwanag. Nakakapag-alis ito ng takot at pangamba. Ano pa na-learn ko? Na-learn ko na sa isang iglap, pwedeng mabawian tayo ng buhay. At doon sa huling saglit na yun, ano ang huling nilalaman ng puso? Galit? Takot? Paninisi sa kapwa? Focus mo, pain? Lahat ito negatibo eh. Ayoko niyan. Ayoko niyan sa puso ko. Mula ngayon, pagpupursigahan ko na wag nang makakapasok ang mga ito sa puso ko. Ayokong mamatay na ito ang mga laman ng puso ko. But rather, ang gusto ko, si Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga salita lamang ang parating maging laman ng aking puso. And last na learn ko, ang power ng prayer. Very powerful ang prayer. Nadama ko ang prayers ng mga taong nagpe-pray para sa akin. At mas nakakaunawa ako ngayon at nakaka-relate sa mga taong may sakit. Sa mga taong nakakonfine sa hospital. Need nila maraming prayers. Sa inyong mga nag-pray para sa akin, maraming salamat. Sa lahat ng nagpagamit sa Lord para tulungan kaming mag-asawa, maraming salamat. At higit sa lahat, maraming salamat sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoon Jesucristo, sa Banal na Espiritu. Buhay ako, mga anak! At papagalit pa sa iyo. Hallelujah! Maraming salamat. Tayo po ay mag-alay ngayon sa ating Panginoon ng may pasasalamat at pagpupuri sa ating puso. Sige po.
maraming salamat, Panginoon. Dito sa buhay na pinagpapala mo sa amin, O Lord God. Yes, Lord, you are in the center of our lives, O Lord God. Ikaw may hawak ng buhay namin, Panginoon ko. At salamat sa pagtitiwala mo na tinawag mo kami para maging mga mananampalataya mo, lingkod mo, tagasunod mo, aming Diyos, tagapagpuri mo, O Lord God. Maraming salamat. Tinataas po namin sa iyo, Lord, ang mga offerings na ito, Panginoon. At Lord, pagpalain mo yung mga taos-puso, Panginoon ko, na lumapit sa iyo ngayon para magbigay ng kanilang alay, O aming Diyos. Basbasan mo po ang mga alay na ito, O Lord God, at maggamit ito ng husto para sa iyong kaluwalhatian pa, O aming Diyos. Lord, turuan mo pa kami na maging mas lalo pang makapagbigay pa sa iyo, O aming Diyos. Mas lalo pa kami makapagpasalamat sa kurikarapan ng aming mga buhay. Sa iyo ang papuri, ang pasasalamat at paluwalhati. Ito po ang samadalangin namin sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.